Una mo kay una mo abot sa kanto. Pero kung ako, pag abot ko sa kanto, hinto gid ko. Paunahon ko gid ang straight moving. Aha, tama. May 20, 2025. Wala sana ako balak mag-vlog, pero I woke up na ganda ng feeling, no? 2 weeks akong parang may lumulutang, no? Para may vertigo or tawag niyan, migraine, dahil na stress yung ating katawan. First week of May or something, ano? Praise the Lord, gumaling na. Yeah, to back to work, ha? Pahatid-hatid, pa-drive, ha? Ito lang buhay ni Papa Bot, eh. Simple. Pero praise the Lord, ito nga, nag-vlog ako para ma-remind kayo na hindi biro ang naghahanap buhay. Ito ang product ng hanap buhay ko, ng stress na dinanas ko nung hindi kasali yung college days. Ang anesthesia ang pinakamalupit. Training. Yan siguro, ikwento ko paano tayo naging pinaka-honest na tao. Yan ang monitor natin, oh. Dahil ako ay naging anesthesiologist. Grabe. Ito ang product. Ito ang product. Yeah. Katahimikan. Di ba? Hirap magtrabaho. Lalong-lalo na magpatulog ng tao. Yeah. Ayaw niyang mauna, eh. Ako na lang. Thank you. Thank you, sir. Naghirap din tayo. Pinaaral yung mga anak. 4. Hindi dito sa ito, Cordal City to, eh. Coronadal City. Yan. Naka-insta pala tayo, bigay ng anak ko. Ito lang si Papa Bot, simple. Praise the Lord, ha? Maganda ang gising, maganda ang katawan. Ay, yung iba kaninang umaga may namatay, eh. Wala na siya, nasa langit na siya. Classmate ni Mama Ace. Wala na. Ewan ko saan galing yung sakit niya. Kaya pag sinabing bawal manigarilyo, huwag kang manigarilyo, baka magka-cancer ka sa lungs, sa baga. Pero hindi naman siya smoker, pero pumasok pa rin ang cancer. Ito ngayon si Papa Bot. I am experiencing good life, my peace of mind. Dahil mababait din naman yung mga anak namin, dahil pinalaki namin sa simbahan. Naniwala naman kami na si Hesukristo ang daan para sa katahimikan. Siyempre kayamanan. Pray, ha? Huwag natin pilitin na maging pasikat. Honor, diamond, PhD. Pasikat, honor, diamond. Diamond means kayamanan. Huwag ganyan. Ito lang naabot ni Papa Bot. Tapos na yung mga anak, may trabaho na sila.
mayaman na sila. At tuwa-tuwa, no? Tuwang-tuwa, no? Hirap. Hindi nanas. Walang tulog. More than 30 years. O, ipalagay natin. May medicine pa. O, mga 40 years. Mula noon, sumabak tayo sa medisina. Ang itong pinakamahirap, 1990. Napadpad ako sa anesthesia department. Ang hirap ng trabaho yan. Alam mo, halos nung nag full-fledged anesthesiologist na ako, 1990 ang iniisip ko na hindi mamatay. Hindi mamatay yung pasyente ko. Ang hirap. First few minutes before ako matulog, nakahiga na ako, matutulog na eh. Iniisip ko mga strategies. Anong kaso? Kasi galing na ako sa hospital eh. Lalo na tinatawag yung elective. Pagplanuhan mo talaga na hindi ka magkamali, walang makalimutan. Ganun yun. Ito yung monitor natin, oh. Ayan. Hawak-hawak ko yung Insta camera. May magnet to kahit saan mo ilagay. Secret camera to. Yan ang nangyari kay Papa Bot. Dumanas ng hirap. Lalong-lalo na elective. Kung complicated ang sakit ng, itong pinakamahirap yung tonsillectomy eh. Dahil ang tubo eh nasa baga. Dumadaan sa ilong, hindi sa bunganga. Hirap. Pagplanuhan mo ano ang mga technique mo na kahit mag-brown out, you can still go in, no? Pag na-paralyze mo yan at hindi ka makapasok, mahirap. Minsan kasi na-paralyze mo na mag-brown out sa Philippines, i-include mo yan sa strategy mo. Hindi it's not easy na magpapatulog ka lang, sabihin nila anesthesia, patulogin lang. Natulog na pero bantayan mo, critical yan. Naku, wala pa sila. May hatid sana akong papilis. Wala dito. Nung nangyari ang anesthesia na yan, dapat planuhin mo talaga kung anong mga gamit mo kinabukasan, ano ang kailangan mo sa pasyente, mga gamot, ganyan. First few minutes bago matulog, nakahiga ka na, iniisip mo pa yung mga gagawin mo kinabukasan. Para paggising mo, tuloy-tuloy ka na magising, kakain, maliligo. Wala nang strategy dyan, wala na. Pag nagising ka na, kakain, maliligo, alis na. Mabilisan na yan, wala nang strategy. Night before may strategy ka pa. Pero we were trained na kailangan namin na buhayin yung pasyente anytime kahit may emergency. Nakaabang. Yan ang buhay ng anesthesiologist. Kaya nung naawaan, nagrasyahan tayo ng Panginoon na naging successful tayo. Ang number one is yung binigyan tayo ng health, magandang health. Palagay natin maganda ang brain status. Kasi kung walang brain status na maganda, palagay natin average or mahiya naman tayo sabihin na bright. Yeah,
Wala namang bubo na tao eh. Naawaan until now. Mula nung 1958 normal tayo hanggat dumating yung panahon na ganito na, matanda na. So ang aking reaping what I planted, I'm reaping, hina-harvest ko na ngayon ang aking itinanim. Lahat-lahat lang naman grasyang grasyang tinamasa natin, grasya talaga. Hindi biro. Grace of God. Minsan sinubukan ko maging politician kasi palagi natin na close tayo sa tao, makatao tayo. Hindi ko naman iniisip na yumaman dun sana. O kaya lang mahirap eh. Parang pag nag-politician ka, siyempre public servant ka, hindi biro yan, hindi biro. Mabuti hindi nakapasok. Kung nakapasok, mayor na, gobernador. Wala. Pumapasok ngayon mga sakit. Totoo yan. Totoo yan. Matanda na tayo eh. Pumapasok mga sakit. Hindi biro. Ito na lang, salamat na napadpad ako sa anesthesia. Nakapag-aral yung mga anak ko. Nakatulong kasi may trabaho din si Mrs. Government. Magkano lang, sweldo lang. Later naging siya, visiting private radiologist sa mga hospital. Nakakatulong. Nung una 1990 pa lang, government pa lang, hindi pa masyado, wala pa kaming hospital eh. Year 2000 pa kami acquire ng hospital, 2004 yata, yung Socomedics. Mula 1990 2000 nag-aaral ng mga bata. Kailangan mo malaking sahod. Kaya ako nag-oopera, isang operasyon lang okay na. I-compare natin mga isang buwan na sweldo ni Mama Is yun. Ganun kahirap ang hanap buhay. Buti na lang na we were blessed na magandang health namin. Wala kaming concerns masyado. Yun. Mahirap kung may health concerns. Health concerns. Yeah, mahirap. Buti na lang up and about kami. Wala dito yung mga sasakyan ubos lahat. Lumabas lahat. Puro may trabaho yung anak ko Hindi wala. Yeah. Kausapin natin. Altia, secretary. Secretary. Ay, Papa, wow. Marami kang. Oh, hi ka na. Hi. Wow, you have a new, Ensta.
Yaman yung camera sa ka? Iyaman ko na. Halika dito. Sekretary daw to eh. What is that? Bigay ka Nonoy. Wala lang, pilapan niya lang. Para sa? Ay, okay. Ang mga mga ikuan na ni ano lang, figure it out na lang. Pero ini daw ipasirok ning duwa ka copies ni tawag sina ng scan para may kopya ini. Scan. May mga pirmahan daw or bypasskan mo lang, ipakita mo lang, i-staple mo lang duwa kay Paris ni sila. Ha? Okay, sa clinic na lang. Dalon mo lang sa clinic. Hindi na pa ni makuha. Wala man na ginadali siguro. Para at least naara na umpisa na kag base kung may pirmahan nga daan. Okay. Yeah, okay. Hindi ko na alam itong iba, pinadala lang ni Mama Ace. Tag magkadto man si Mama Ace karon alas 4 dito istorya sila sini. Para malakat ka na si Nonoy, sana malakat. Okay, Ay, tapos okay. balik naman kami. Si... Sa 1 tama. 31. 31? Oo. Hindi 1? 31. Sino balik nyo? 31? June 5. Maulawig ba? Oo. 31 pa, 51. Hindi 31 flight pa. naman 31. Kaya mo yan. Ha? Kilala ko ni. Paano mo natin? Kaya mo yan. Bahala na, basta nandiyan na ha. Opo. Thank you. Oh, happy nyo. Bye-bye. Oh, kita mo na ha. Sikat na ako. What's this? Thank you. Kamuti. Si Mama Is hindi kumakain ng hindi siya kumakain ng kanin eh. Kamuti lang siya eh. Bye-bye. Okay. Thank you. Apariha. Wow, pasyente. Okay. Bye-bye. Thank you ha. Daming mga pagkain. Daming pagkain binibigay ng yan. Ganda din naman, no? Yung sa ibang lugar, parang big deal na masyadong medicine, no? Sa amin, nakapaka. Yeah, totoo. I never expect na makamit mo. I reached this far. I cannot imagine na darating tayo sa ganitong paksa ng buhay, kabanata, na marunong tayong gumamot. Ha? Lad? Baryo lad, no? Baryotic guy. Yan. Hanggat ano lang naman, farmer yung tatay ko eh. Farmer lang talaga. Siyempre may negosyo. Nakakatulong din yung negosyo dahil diskarte sa hanap buhay. Yeah. Negosyo konti. Ha? Simple lang naman ang buhay namin eh. Yeah. Ano lang? Buy and sell, ganyan. Bumibili ng palay, rice, corn, ganon. Mais, farm products, parang ganon. Diskarte ng nanay. Alam nyo naman ang tatay nasa farm, hindi palagi may harvest. All in all, sipag, tiyaga. Sipag. Oh. Nakita ko yan sa parents ko na talagang nagsikap sila na mapaaral kami. Nagsikap. Nanay ko matutulog na lang ako, gising pa. Paggising ko sa umaga, gising na yan. For how many years, ha? Bata pa ako. Kaya promise ko sa sarili ko, good boy ako. Although nakaranas din ng bisyo-bisyo, hindi maiwasan. Na sa mundo tayo eh, na papaligiran tayo ng mga tao mundo, ha? Mga asong gala, ha? Kumbaga sa pusa, kuring mundo. Ganon yan. Nagbisyo nga ako, may asawa na ako eh. Kawawa yung asawa ko, kaya bumawi ako. Hininto ko yung smoking paglabas ng aking bunso.
trabaho tayo kasi nag-anesthesia na ako eh. 1991, pagod. Almost 1 year pala ako nagpa-practice ng anesthesia. Napagod ako pag may bisyo. Hininto ko yung sigarilyo. Yan, yung inom nananatili. Siguro ano pa, mga 19 or 20 years pa mula nung naghinto ako ng smoking. Sinunod ko yung drinking. 1991 pinanganak yung bunso eh. Ayaw ko naman sigarilyo. Nung 2011 at 2010 ayaw ko na rin mag-inom ng alak. Naawa ako sa family ko eh. May mga rason dyan na personal na ayaw ko nang uminom, ayaw ko nang manigarilyo. Bumawi ako. Stubborn ako. Stubborn si Papa Bot. Misis ko sa siguro pag mahina-hina lang yan, hindi yan makaahon. Kasi sa problema sa akin. Kaya bumawi ako. Kung hindi ako huminto ng bisyo, ito talaga ang hindi naman ako nagsusugal. Smoking and drinking lang, Yung iba hindi ko mahinto. Ang sarap ng bawal. Nevertheless, nag-promise ako sa sarili ko na balik Kristo. Yan, Kung wala ang Kristo, talaga walang mangyayari. Talaga dapat may Kristo ka sa buhay eh. Come if your heart is searching. Oh, come if your soul is thirsty. Come here and drink of the mercy of Jesus Christ. Oh yeah, at the river of life. There is a river whose streams make glad the city of God, the city of God. So come if you're wounded or sad. There is a river. Oh yes there is. There is a river. To the river of life, you will find daily need. Yes you will. Come to the river of life. Come and drink freely here. Come if your heart is searching. Oh, come if your soul is thirsty. Come here and drink of the mercy of Jesus Christ. Oh yeah, at the river of life. It flows from the land of eternal life, where there's no more sorrow and no more night. Into the hearts that are lifted to Him, filling this river again and again and again. To the river of life, you will find healing here. Oh yes, come to the river of life. Come and drink freely here. Come if your heart is searching. Oh, come if your soul is thirsty. Talagang balik Kristo. Mahiya ka. Mahiya ka sa sarili mo, no? Because you're joining the flocks of good shepherds. Napasama ka sa mga taong may takot sa Panginoon. Lumaki naman tayo ng may takot, kaya lang parang hindi maingat. Not so pure na kasi napapaligiran tayo ng mundo at talagang this world is really full of temptation. Ang ating taste buds kailangan masatisfy. Ano pang gusto mong isatisfy sa
personal mo, ha? Yan, minsan. Kaya ako advice lang, no? Advice lang. Hindi naman ako sabi na bitter. Pag nagpatawad, pag naghingi ka ng tawad sa Panginoon, seryosuhin mo. Hindi na ibig sabihin na gagawa ako ng kabulastugan dahil babayaran ko lang yung tao doon sa simbahan at ipapatawad niya na ako. Kasi may pera ako. Wag ganyan. Hindi ibang tao magpapatawad ng kasalanan natin. That's according to what I learned from the Holy Bible. Dapat ang salvation is personal. Hindi siya mapapatawad ng ibang tao. Doon sa pulpito. Hindi. Ikaw mismo, kayo mismo. Sabihin mo mga kasalanan mo, and then mo na ulitin. Ako talaga maldito eh. Minsan may pagkahayupak din eh. Hindi naman tayo pedophilia. Ibig kong sabihin, kaya ng ibang mga kunwari mga church builders, gumawa sila ng simbahan. Galing nila mag-preach, pero may mga sekreto silang ginagawa. Wag na. Kahit na sino ka pang batikang mga awit o batikang tao sa pulpito, alam ng Panginoon ang ginagawa natin. Kahit nabuhok natin, nabibilang niya. Kaya ako, ayawan ko kung hindi ko masatisfy ngayon ng tao sa pinapakita ko. Time will come na you will miss me. Di ba? At ulit-ulitin nyo itong aking nire-record habang hindi nabubura aking YouTube. Baka may galit sa akin dyan, report ng report. Di delete ng YouTube ang aking account. Di ba? Kasi maraming mga galit sa atin, di naman natin alam lahat kung anong tumatakbo sa isipan nila. Ganon, simple. Mga silent enemies. Kaya nagkukwento lang ako sa buhay ko. Nagkukwento lang para malaman din naman natin na may pinagdaanan din tayo na from dark to light, parang ganun. Nagsikap din naman tayo na bumait. Akala ko hindi ako mag-reform, inom lang ng inom, marka bahala. Minsan napasapak pa sa bugbugan, suntukan, rambol doon sa Davao Medical Center. PGI ako. Umiinom ako doon sa Balite. Dinudukot pa naman ang wallet ko ng mga kainuman ko, mga bugoy, mga kantuboy doon. Mahilig kasi ako sama sa mga taong kalye. Yung isa, 4 kami, yung isa nasa likod ko, dinudukot. Akala niya lasing ako madaling araw na may duty pa ako kinabukasan. Sinuntok niya ako, bumawi siya. Kumuha siya ng bato. Ilang beses na ako na tamaan ng bato sa ulo. Parang minsan pag nag-reflect ako, baka ayaw na talaga ng Panginoon na patuloy yung aking bisyo. Ayaw ni Lord na pinupok ko sa ulo parang ngayon nga palagi ako nag-hard hat. Baka pukpukin ako ni Mrs. puno ng bukol. Lo and behold, thank you, naabot ko ito. Pasalamat lang, reflect lang.
Kaning first segment kanina paghatid ko kay Mrs. ngayon sundo. Pero parang ano na eh, it's 4 o'clock. Magpapasundo na nga, kaya lang wala pang tawag eh. O baka nag-text, hindi ko mabuksan yung cellphone. Baka maputol to kasi naka Bluetooth sa cellphone eh, yung aking camera. Ayan siya oh. Yan. Yan ang cellphone oh, ayan. Ayan tayo. Ayan tayo. Yung cellphone na yan, makikita ko ang image ko doon. So punta tayo muna sa isang lugar na makapagpahinga bago tawagan. Yun lang, at least nakapag-share tayo ha. At hindi ko naman sinasabi na I'm a perfect person. Pero sa mga sumusubaybay sa akin, salamat. Yung ayaw naman sa akin, salamat. O lalo na kung may interest kayo na panoorin lahat ng YouTube ko, di salamat. Just spend an hour. Kasi 30 to 1 hour ang aking vlog, no? Kasi if you join my journey, if you are not interested, it's okay. Fine. Walang problema. Okay lang sa akin na ayaw niyong panoorin, basta kaibigan lang tayo. Yeah, di ba? Yan, sige. Ito na lang siguro. Dugtungan lang natin mamaya habang hindi ito magawang movie. Habang may laman ang gallery. Mayroon pa mang time eh. Maybe mamaya pa ako gagawa ng movie. Pag kompleto na yung recording natin, hindi mo na ako magbabay, dito muna ta park. Daming may nagapark doon. Dami talagang nagpa-check up. Interviewin natin yung isa doon. Nasa kabila. Ang ganda ng kanyang tricycle. Crush ko eh. Gagawa ko ng ganyan. Yung magaan lang. Yeah, sandali. Ayusin natin tong ating cellphone. Ayan ang cellphone. Dapat dalhin natin to doon eh. Magbaba na tayo. So dapat itong cellphone na ito malapit. Ang nakaka-record itong camera eh. Itong monitor parang hindi na nagre-record. Yeah. Interviewin natin saan ginawa. Crush ko talaga itong mga tricycle nito. Yeah. Yan pa, naka-record pa oh. May pula pa eh. Malakat ko na boy. Boy, kada boss? Ano ko Ay, paano paghimo? Gwapo paghimo. Ay, okay, pero hari kami di kay Dukmagan abi. Yara may tawo mo na sa balay. Bisagra. Oo. Oo. Sige, sige. Di, babay anay. Babay ko anay kay makot po ko kuan, pasinti. Bisagra. Oo. Bisagra. Ginatanaw ko paghimo ba? Ang inyo nga side wheel la. Oo. Gwapo siya no, guyod lang no. Oo. Sino himo? Doka Spring. Sino himo? Sa Santa Cruz. Sino? Ito sa amigo ko. Gwapo sundon ba? Duha ka bilog top down ko mo ni. Ano apelyido nyo? Di rutas. Ha? Di rutas. Santa Cruz? Santa Cruz. Basta- Dire kami sa kuan. Hindi man siya magtumbo-tumbo no? Ha? Sino pasyente ako? Adi. Oh, dito sa may gate banda kasi magdating na siguro yung dito man siya sa tubang sa Inuba.
Te, din sa magi? Akwat? Oh, sige. Sige, pero makalakat man. Sige. Halalay. Wala. Hinay lang. Hindi. Ay. God bless you. Ha? Man. Aluya. Luya, damo. Mahiraw kayo. Buka tong earphone ng isa, no?